Marcos, 8 kabanata. Nang mga araw na iyon, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Wala nang makain ang mga ito, kaya't tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Naaawa ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko sila ng gutom, mahihilo sila sa daan. Malayo pa naman ang pinanggalingan ng ilan sa kanila. Ito po ay isang liblib na lugar. Saan po tayo kukuha ng pagkain para sa ganito karaming tao? Tanong ng mga alagad. Ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus. 7 po. Sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao at kinuha ang 7 tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos, hinati-hati ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ganoon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos ay iniutos niyang ipamahagi din iyon sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog. Nang tipunin nila ang lumabis, nakapuno pa sila ng 7 kaing. May 4,000 tao ang kumain. Matapos pauwiin ang mga tao, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad at nagtungo sila sa lupain ng Dalmanuta. May dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Nais nilang subukin siya, kaya't hiniling nilang magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Napabuntong hininga si Jesus at sinabi sa kanila, Bakit naghahanap ng himala ang mga tao sa panahong ito? Pakatandaan ninyo, hindi sila bibigyan ng hinihingi nilang himala. At sila'y iniwan niya. Muli siyang sumakay sa bangka at tumawid sa ibayo. Nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay. Iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Sinabi ni Jesus sa kanila, Mag-ingat kayo sa pampaalsang kinakalat ng mga Pariseo at ni Herodes. Sabi nila sa isa't isa, Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya iyon. Dahil alam ni Jesus ang kanilang pinag-uusapan, sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo pinag-uusapang kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Bakit hindi kayo makakita? Wala ba kayong tainga? Bakit hindi kayo makarinig? Hindi ba ninyo naaalala? Nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000 tao, ilang kaing ang napuno ninyo ng lumabis na pagkain? 12 po. Tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000 tao, ilang kaing ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 po. Muli nilang sagot. At hindi pa rin ba ninyo nauunawaan ito? Tanong niya. Pagdating nila sa Betsaida, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakiusapan nilang hipuin niya ang taong ito. Inakay niya ang bulag at dinala ito sa labas ng bayan. Matapos duraan at takpan ang mga mata nito ng kanyang kamay, tinanong ni Jesus, May nakikita ka ba? Tumingin ang lalaki at sumagot, Nakakakita po ako ng mga tao, ngunit para silang mga punong kahoy na naglalakad. Muling inilagay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata ng bulag. Sa pagkakataong ito, tuminging mabuti ang bulag. Nanumbalik ang kanyang paningin at nakakita na siya ng malinaw. Sinabi sa kanya ni Jesus, Maaari ka nang umuwi. Huwag ka nang bumalik sa bayan. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa mga nayon ng Cesarea na sakop ng Filipos. Habang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sumagot sila, Ang sabi po ng ilan, kayo daw po si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman ng iba, si Elias daw kayo. May nagsasabi ring, isa raw kayo sa mga propeta. Ngunit kayo naman, ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Tanong niya. Sumagot si Pedro, Kayo po ang Kristo. Huwag ninyong sasabihin kaninuman kung sino ako.
Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, itinuro ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, Ang anak ng tao ay kailangang magdanas ng matinding hirap. Siya'y itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari, at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y ipapapatay, ngunit muling mabubuhay sa 3 araw. malinaw na sinabi niya ito sa kanila, at dahil dito'y dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Ngunit tumalikod si Jesus, tumingin sa mga alagad at sinabi kay Pedro, Umalis ka sa harap ko, Satanas! Ang iniisip mo'y hindi galing sa Diyos, kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, at sa magandang balita, ay magkakamit nito. Sapagkat, ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel.